morning to everyone. Welcome to Pandesal Forum here at 85-year-old Kamuning Bakery Cafe. We have with us today one of the best leaders in the Philippines, hindi mo rin, Senator. Many people believe you are one of the best, if not the best political leader because she is sensible, fearless, independent, humble, and well-known to be workaholic. Mga friends ko in Ilocos Norte told me they have never had a governor as hardworking as you. Sabi nila, Hubert. Yes, sabi nila, you're the most hardworking, tireless governor of Ilocos Norte. And now, the very good senator. We'd like to invite Senator Amy Marcos to give an opening statement. Anything she wants to talk about in the Philippines, in the world, what's happening. Not only the media here are excited to ask questions, we have many people watching via Facebook Live, via Zoom also. Welcome, Senator. Welcome back to Kamuning Bakery Cafe. Yes, magandang umaga po sa inyo lahat. Ay, nakalimutan ko sabihin, today is World Mental Health Awareness Day. This week is also Mental Illness Awareness Week. Kaya maganda din timing. That is also one of the many topics the Senator has agreed to talk about. Welcome, ho. Yes, maraming salamat. It's working, ma'am. Would you assist? Yan. Yan. Lapit na. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat sa pagpipila dito sa ating Pandesal Forum na ako'y suki-suki naman rito na kailang favorite namin kayo, ma'am. At dahil dito, ang huling balita ko, ako'y nag-file noong October 2 bilang re-electionista na senador. So I'll be running for office again in May for another 6 years. Marami po ako nasimulan. Unang-una, sa hanay ng agrikultura, nakapag-umpisa tayo sa pagpipigay ng titulo sa mga land reform beneficiaries at milyon-milyon ang utang nila ang nabigyan natin ng condonation na ibura na yung mga utang ng halos 700,000, libo-libong mga magsasaka na wala namang pambayad. Kaya bilyon-bilyon to. Malaking bagay pagkat may hawak na silang titulo. Kaya lang, may titulo nga, wala pa rin pera para bumili ng binhi, ng abono, ng krudo. Kaya tatakbo ako, part 2 ito ng ating advokasya para sa ating mga magsasaka. Alam naman natin ang malaking problema, hindi lamang sa tinapay, katulad ng Kamuning Bakery, kundi sa bigas. Ikalawa, marami pa rin akong social protection programs. Ako yung pasimuno ng ayuda noong panahon ng pandemya. Talagang pinilit natin doon sa SAP 1 and 2. Ngayon, meron na tayong expanded Centenarians Act at naibibigay na yung social pension ng marginal seniors natin sa mga lola at lolo. Kaya lang, marami pang hindi nakakatanggap na karapat-dapat lamang na tumanggap. Katulad ng mga bedridden and talagang masyadong may sakit na mga PWD, ang ating mga solo parents na talagang nangangailangan pa rin ng karagdagan na tulong, at iba't iba pa, pati na rin ang ating mga mag-aaral. Ito ang mga social protection. Yan ang part 2 ko at yan ang gusto kong pursigihin sa second term ko sana, kung napala rin. At marami rin tayong mga issues sa infrastruktura tulad ng kuryente na pagkamahal-mahal, sintu-sintu pa, lalo-lalo na sa Visayas, sa Mindanao, sa mga isla. Alam niyo parehong sitwasyon namin noon sa Ilocos Norte kung saan kami ang kaduluduluan ng linya ng kuryente. Kaya nag-isip kami kung ang gagawin namin dahil parati na lang may brownout kaya mahal-mahal pa. Kaya naisip namin itong renewables at ngayon yung teknolohiya mas mataas na. Kaya papayo ko na may experience, may karanasan kami dyan sa kaduluduluan ng mga isla ng Mindanao. Imbes na mag-generator, diesel at kung ano-ano napakamahal,
pwede natin pasukan yung micro-renewables. Meron maliliit, mga solar powered farms na 1 to 2 megawatts lamang kaya na ngayon. So pwede natin gawin yan, yung mga windmill, yung tinatawag na iba't ibang hydro, mini hydro, kaya na yan. Pati sabi nga nila, 2-3 baitang nakaka-produce na ng kuryente. So ito ang dapat natin pasukan, infrastruktura. So tatlo yun, agrikultura, social protection para sa mga kailangan, at ikatlo, yung infrastruktura higit sa lahat sa kuryente. So yan ang ating titignan ng mahigit. At dahil pitit pa yung trabaho ko, nais ko tumakbo muli. Thank you very much, Senator Amy. You are number 1 in the list of many journalists, and ako mismo, we are convinced you are very visionary in your reform policies. May tanong dito from our media friends. Please be ready with your questions. May nagtanong dito, taga-media watching sa Facebook Live and Zoom. Sabi niya, Senator, ano ho ang balita sa panukala ninyo na ipagpapahaba pa ang termino ng mga opisyal natin sa barangay? Pinapatanong din niya ng barangay chairman ng Kamuning, the oldest barangay in Quezon City, and many media people. Ay, maraming salamat sa tanong. Maraming nagtatanong yan and this is a great opportunity to answer. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa Kongreso. Naiinip na nga ako kasi gusto ko na talagang sigurado to. Binibiro ko nga sila, kapag dinelay pa nila yan, ipapabarangay ko na silang lahat. Pero sa totoo lang, ang nangyari po, lumabas na tayo ng committee report. At nag-aabang lang ako na magtipon-tipon muli sa November 4 kasi naka-recess kami ngayon Pero tuloy-tuloy, kapag nagtipon-tipon muli sa susunod na session, November 4, sponsor ko na yan. At mukha namang yung ating finance managers ayaw na magkaroon na naman ng eleksyon. 18 billion ang ginastos nung nakaraan. Pagkatapos nun, halos 20 billion na naman ang gagastusin sa 2025. Napakalaking aksaya ng pera. Samantalang halos every year na lang tayo nag-eleksyon. Maliban dyan, ang ating COMELEC, ang tinatawag nila 2025 Super Election Year. Baon sila sa trabaho. Unang-una, yung kasaysayan pero nakakakaba na kauna-unahang eleksyon ng BARM diyan sa ating autonomous region of Bangsamoro. Kaya first time yan, kayo pa lang, nagbabangayan na sa ating mga gobernador, sa iba't ibang mga tropa dyan. So isa yun. Ikalawa, meron rin automated mid-year election. Yung kami na yun, yung usual na national election. Automated yun. Tapos sa December, meron pang barangay and SK election na manual naman. Kaya sabi ng COMELEC, baka mahirapan kami niyan ang tambak-tambak na trabaho, iba't ibang klase mga eleksyon sa iba't ibang lugar. How many barangay chairmen or captains ang ma-affected by your good proposal? Sa palagay ko, lahat ng ating mga barangay kapitan, lahat ng kagawad, papalalin at ma-extend yung kanilang termino. Ang aking proposal, ang susunod na eleksyon, after the presidential election na. Kasi naisip ko na kung bago ang mandato, bago ang Pangulo sa 2028, hindi ba maganda na sunod-sunod lahat pati ng mga barangay kapitan, lahat iisa at sariwa ang mandato para isa lang yung direksyon. At nakita natin, mula pa 1998, wala na kaming ginawa kundi mag-extend nitong barangay. Kaya palagay ko, baka naman na talagang kinakailangan na gawin ng 6 years. Imbes na extend, hindi sila makapagplano, di malaman kung tumatakbo ba sila o tuloy-tuloy ang trabaho. At the same time, baka kung maganda ang performance ng ating mga barangay, baka naman maisip natin kung bubuksan talaga yung konstitusyon. Tignan na rin yung political provisions. Kung yan talaga ang nais itumbok, napakaikli talaga ng 3 taon. Wala naman sang-ayon dyan, sa totoo lang. Thank you.
Yan ang mga tanong sa media natin. Yeah. What other questions you have? Ay, may sa likod na una yata yung nasa likod mo na. Yes. Pakibigay ng microphone, please mention your name and your... Good morning po, Senator. Bien Manalo po, PTV4. Yes. Sir, ma'am, for clarification lang, no, bakit mas pinili nyo na hindi umanib sa senatorial slate ng administrasyon? Pinaliwanag ko na ang pakay ko sa buhay ay magkaisa ang Pilipino. Sabi nga ng tatay ko, isang bansa, isang diwa. At alam natin na medyo madugo kapag eleksyon, nagbabangayan, pumapanig laban sa kabilang panig. Ayoko kasi nun mas maigi para sa akin. Kahit mahirap, medyo malaking sakripisyo, iikot ako mag-isa. Pero ang importante sa akin ay makausap ang lahat ng panig at walang kakampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Mahirap kasi, alam naman ninyo, napakainit ng eleksyon. Ngayon pa nga lang, layo-layo pa ng eleksyon, mainit na ulo ng lahat. Ayoko sumali sa ganyan, hindi na uso yan. So I'd like to be able to cross the line, to be able to talk to all parties, and finally to get work done for the Filipino people. So you are non-partisan even in the local politics. Very nice. Yes. And friends of all the parties. Yeah, yun ang gusto ko, maging kaibigan sa lahat para talaga nakakausap ang lahat. Dahil kung tutuusin, yan ang kailangan ngayon, ang dahil na problema, magbabangayan pa tayo ng todo-todo, napakahirap naman nun. Kasi 5 yung partido sa administration slate, may 3, 4, 5 partido pa. Alam ninyo, magulo yan sa ibaba. Sa lokal, talagang karambola yan, di nga maintindihan. Kaya ayoko masangkot sa gulo. Sinasabing matapang ako, mataray pa, aminin ko. Pero hindi talaga ako panaaway. Okay. And ano pong sabi ni Pangulo? Susuportahan pa rin po ba na kayo, Senator? Sabi naman at naintindihan naman niya yung posisyon ko. Dahil alam naman natin, wala tayong gustong panigan at hindi tayo makakapagtrabaho kung kumakampi ka sa isa, laban sa isa. Kung may dalawa kang kaibigan, nag-aaway, anong gagawin mo? Alam mo naman, gagatungan mo yung isa, labanan mo ng labanan yung isa. Hindi naman gano'n. Talagang pipilitin mo na magkaroon ng landas, na magkausap sila, magkaintindihan, magkaunawaan. Kung hindi pa panahon, maghihintay ka, at pag nagkaroon ng pagkakataon, ipagkakaisa mo sila. Kasi kaibigan mo naman lahat yan. Siguro follow-up question na lang po. Siguro, Senator, reaction na lang po regarding po sa pagkakabasura ng Sandigan Bayan sa ill-gotten wealth case laban sa Marcos family. Yes, napakatagal Nagpapasalamat ako pero napakatagal naman, 38 years naman nang hintay at nakita naman natin kulang-kulang yung katibayan. Follow-up sa tanong niya, may nagtanong dito about politics. Sabi niya, anong comment daw ninyo, ma'am, yung inspiration niyo, kaibigan niyo, ang kaibigan niyo, former President Duterte running for mayor, and other people, meron pa daw Diwata running for Congress. Anong mga comment niyo about all these many people? Si Vilma running for governor with 2 sons, and then Nora Honor, yung artista niyo na you produced the best movie daw in Philippine history, yung Himala, na naging national artist, also running party list, Nora Honor. What are your reactions daw, ho? Well, nakakatuwa talaga eleksyon May magpapakasal pa sa akin. Sorry. Anong comment talaga, diba? Nakakatuwa talaga yung eleksyon. Ganyan talaga ang demokrasya. Kahit sabihin pa nila na democracy, Pero nakakatuwa. Pero lahat pwede talagang tumakbo sa isang demokrasya. Yung gusto nyong samahan ninyo, yung ayaw nyo, takbuhan nyo rin. Papalayo. Ganon. Very aptly said. Kaya nagtataglis ako minsan, we have also some international media listening to us sometimes. Ay, may tanong, say tanong tapos niya. Please introduce yourself. Oo. Marami kasi nagtatanong, hindi pa kasi convicted yung ibang mga personalidad na tinatanong nila. So kapag hindi pa convicted, kahit may kaso, kahit nakakulong, kahit sinabihan na may iba't ibang hatol, ang totoo, kapag hindi pa convicted, pwede talaga ang sino mang Pilipino tumakbo. Ganun ang patas natin.
Good morning, Sen. I think naputol kanina yung questions. Pero okay, hindi ko na introduce yourself. So, Criza Lopez po from EuroTV. Yes. Would you like to give a comment po dun sa pagkakabasura ng Sandigan Bayan dun sa 276 Nasabi ko na. And also, since election po ni former President President Marcos ngayon, maraming mga comments about these cases. Do you think po ba may epekto ito sa imahe ngayon ng Marcos since napagdesisyon na ng Sandigan na ibasura na yung case since this is a 37-year-old case po ng mga Marcoses? Do you think may epekto ito sa perception ng public? Thank you po. Walang kayo dapat sasagot yan at mas kabisado ninyo. Yes, it's been 38 years coming and we are very pleased by the result, although the long delay, of course, has been very difficult and painful for my family. Ma'am, there's an urgent question by 3 journalists. Sorry, there's many report about possible expanding of the war in the Middle East. Yeah. There are maybe 1 or 2 million overseas Filipino workers in the entire Middle East. Now it's going to Lebanon, and there are threats. Last time there are news saying that possible Israel might retaliate against Iran. What is your reaction to this Middle East worsening problem, its possible impact on oil, on OFWs? You can speak in Tagalog and English. It's an international issue kasi Foreign Affairs Committee Chairman of the Senate also, Yes, Senator Amy Marcos. Tama, ako yung chairman ng Foreign Relations. Nung isang araw pa, nung umpisa ng linggo, nung Lunes pa ako nananawagan na iuwi na lahat ng Pilipino, higit sa lahat sa Lebanon, sa Syria, yung mga natitira pang sa Israel. Sa Lebanon, alam natin 11,000, pero pinagpipilitan ng DFA na alert level 3 pa lamang. Nalilito nga ako sa stand ng gobyerno pagkat sabi naman ni Presidente Bongbong, by all means possible, i-evacuate na daw yung Pilipino. Pero voluntary evacuation pa rin ng DFA sa matalang gabi-gabi. Nanonood tayo sa telebisyon, sa balita. Binobomba na ang iba't ibang bahagi ng Beirut. Binobomba na ang Syria. Binobomba na ang Israel. At hindi malayo na dyan rin sa Iran. Napakaraming Pilipino dyan, kaya tayo'y nangangalim. At nakikita natin yung ibang bansa, South Korea at Taiwan, talagang linilikas na nila ng pilitan ang kanilang mga kababayan. Bakit tayo nag-iintay pa na it's too late? Ang problema rin, sa kabila ng kalituhan ko sa paninindigan ng gobyerno, sa kabila nito, pasaway rin tayong Pilipino. Ganyan talaga, kahit pagbaha, ayaw mag-evacuate. Parati ko nakikita yan Nung gobernador ako, hirap na hirap kami mag-evacuate. Tapos kasagsagan na ng bagyo at halos malunod na yung bahay. Pagpipilitan, asan yung pulis? Magpapalikas kami. Hindi na pwede. Wala na makatawid. Wasak na yung mga tulay. Ganyan kasi tayo last minute. Kaya nananawagan rin ako sa ating mga kababayan, 11,000 ang nandyan sa Lebanon. Pwede ba? Huwag na tayong mag-isip. Alam natin, may pamilya tayo dyan. Bitbitin na rin natin para lang mapalayo sa panganib. Mahirap talaga. I really call on Filipinos who are all in the areas that have been mentioned in Lebanon, in Beirut. We are aware that there's bombing in Syria as well, in Israel, in the Gaza Strip, in the West Bank, that continue to remain there because of family, friends, and job responsibilities. Please think of your safety first, at kung kinakailangan na dalhin din ninyo yung pamilya ninyo sa Pilipinas, magpalikas na po tayo. Sa kabila niyan, nananawagan ako sa pamahalaan na ilabas na yung mga Pilipino. Huwag nang antayin pa yung alert level 4. Ano pa ang kailangan? Gabi-gabi na natin nakikita namamatay at binobomba ang mga bayan na yan. Thank you very much. At tungkol sa langis, sigurado ako tataas na naman ang presyo ng langis, napakataas na ngayon. Pero kung tuluyan yan at hindi talaga maayos itong supply ng ating petrol products na nagmumula sa Middle East,
talagang tataas yan. Kaya ngayon pa lang, nananawagan rin ako sa DOE na mag-isip-isip na ng iba't iba pang sources upang hindi naman lumobo ng labis-labis ang mahal-mahal na ng bilihin. Alam natin, nag-uumpisa yan sa gasolina, aabot na naman yan sa pagkain, aabot sa LPG. lahat ng pangkaraniwang bilihin. Yan ang problema. Thank you, Senator. Talking about war and geopolitics, may tanong tayo from somebody watching Ateneo de Manila University Professor Dr. Joby Miroy. Sabi niya, ma'am, you are very intelligent. Kaya he wants to ask you about your opinion about U.S. election. What impact will this election have in November between Harris versus Trump? What is the impact on the Philippines? And also, sabi niya, what is your impression about Harris, Vice President? This is from Dr. Jobino Miroy, Ateneo, yes. Sinong Si Vice President Kamala Harris, running against former President Trump. What is your opinion about the impact of the election? And may specific question siya, what is your impression on Kamala Harris naman? Dr. Joby Miroy of Ateneo watching now via Facebook Live. Well, alam natin na talagang magkaiba yung nagkakatunggali sa Amerika at malaking impact ito sa atin. Alam natin ni Presidente Biden maraming ipinangako, yung EDCA sites, yung tulong sa defense at deterrence dito sa Pilipinas. Ang problema, ang naririnig ko kay Vice President Harris, hindi kasing agresibo ang sabi. A less arrogant America ang sabi ng isang policy advisor niya. Pero sa palagay ko, tatalima pa rin yan sa linya ng Democratic. Napakalaking bagay sa atin yan. Sa kabila nito, andyan naman si former President Trump na ang sabi niya, ayaw niya makipag-away, let's make a deal. Ang sabi niya, wala raw gera-gera sa kanyang panahon. Higit sa lahat, yung mga nagpapatulong, hindi lamang ayaw niya na ilabas yung sundalong Amerikano. Higit sa lahat, maniningil pa daw siya kung tutulungan. At yun nga, at dapat alamin natin kung anong mangyayari sapagkat pa rin ba ng Estados Unidos ang iba't ibang pangako nila sa atin matapos itong eleksyon, sino man ang manalo. Dahil git-gitan talagang last 2 minutes ito, parang higit pa sa finals ng basketball. Last 2 minutes itong Ang sabi ng iba, if Trump wins, goodbye America. If Kamala wins, goodbye world. Pero sa akin, dapat sana, sino manalo sa kanila, hello Philippines. Very good line, ha? Actually, may nagsabi pa dito na journalist, you are smarter than both of them, ma'am. May isang journalist nagsabi. Ay, may microphone, paki-introduce yourself. Good morning po, Senator Amy Marcos. Ian Maghanyo po from Balitang ATZ. Follow-up question ko lang po sa naging tanong ng EuroTV at po ng ATV. From A to Z Network. Yes. Critics are saying that the case against her family was jumped because of connivance since a Marcos is currently seated in Malacanang. How do you interpret the junking of this case against your family on a personal level? Thank you po. Hindi ko naintindihan. I didn't understand the question. I'm sorry. Can you repeat? Sabi po ng mga ilang kritiko, kaya raw po nabasura yung kaso laban sa inyong pamilya, talking about the 276 million. Hindi po ako yung abogado, hindi ko masasagot lahat ng mga tanong tungkol dun sa kaso. Pero on a personal level po, ma'am, how do you interpret this, ma'am? Thank you. I think nasagot na yata, sorry nasagot na yata 2 times, sorry. Dalawang beses ko nasagot, paulit-ulit lamang, 38 years na yan, at nagpapasalamat kami na sa wakas na desisyonan. Sorry, may additional pa follow-up dun sa tanong kanina about the US election. I forgot to add. Sabi dito, susuportahan ba ninyo ang pagdagdag ng EDCA sites in the Philippines? Why or why not? Would you support the proposed addition of EDCA sites by US in the Philippines? Why or why not?
Nako ha, sige, dagdagan pa ninyo, naglagay kayo sa likod ng bahay ko sa Ilocos. Dapat maglagay din kayo sa likod ng mga bahay nila sa Forbes Park. Nakakaloka, hindi na importante ngayon kung ilan yung EDSA sites, kung ilan at saan lahat yung mga EDCA bases na yan. Pagkat nakita natin, yung pinakamatindi na weaponry ng mga Amerikano, yung Typhoon missiles, nakasalpak doon sa likod ng bahay namin, malapit dyan sa Lawag International Airport. Oh, wow. Baka hindi nila alam, civilian facility yan, walang kinalaman sa EDCA. Bakit naman linagay dyan? Diyan ako nagtatanong. Talagang matindi. Pagkat mid-range missile system yan, galit na galit ang China, pati ang Putin, sinabi na magra-ramp up siya ng manufacture at mag-uumpisa muli ang arms race dahil dyan sa mga missile na yan. Kung bakit naman linagay dyan? Ang dai-dai ng EDCA site, may Basa Air Base. Ginagawa ba ng DND human shield ang mga Ilocano? Talaga bang kailangan ng civilian ang mamatay kapag inatake yan at naging target? Yan ang problema. Hindi naman tayo tutol sa tulong ng Amerikano. Alam natin hindi kaya. Pero wag naman ilagay sa harapan. At ilalagay pa yung mid-range na wala naman tayong ganun. Hindi ko talaga maintindihan. Nakapwesto lang doon. Ano yun? Para maging target. Hindi naman atin yan. Hindi naman natin magamit. Aanin yan. At bakit nasa civilian facility kung saan gagawin ng Pilipino ay hindi naman sundalo, human shield pa? Ang galing sinabi niyo. May follow-up pa dito, sorry. One follow-up question. Somebody said, you mentioned Typhoon mid-range missiles. Is this similar to the 1960s Cuban missile crisis that angered John F. Kennedy? Kasi most journalists were not yet born at that time. Oo nga, nakita ko nga sa television, napapasa ko rin sa dyaryo, na ito ay parang umuudyok sa iba't ibang bansa katulad ng China, ng Russia, lahat na umuudyokan, pati yung North Korea, malapit-lapit yan sa atin, abay umuudyok sa kanila na ang Pilipinas ay pumapanig sa isang dalubhasang makapangyarihan tutol sa kanila. Huwag naman gano'n kasi ngayon ang Pangulo ay nasa ASEAN, nasa Laos, maliwanag na lahat ng ating kapitbahay ayaw pumanig sa isa laban sa isa at ang tinatawag nila ASEAN Centrality demands strategic neutrality. Yun, neutrality. Sa kabila ng ating kasaysayan na talagang malapit tayo sa Amerikano at meron tayong military alliance sa mga Amerikano, sa kabila ng lahat na ito, kinakailangan mauna ang kaligtasan ng bawat Pilipino. True nationalist speaking. Para kayo si General Luna sa movie. Ay, sorry. We have a guest from Xinhua News Agency who's a veteran of the Iraq War. He has written 10 books and he is here less than a few months. We have some foreign media also from Reuters and Agence France-Presse. Can you please introduce yourself for your question? Thank you, Mr. Lee. Hello, Madam Senator. He has authored 10 books. He was in the war. Thank you for the kind words. My name is Eric Lee. I'm from China Xinhua News Agency and the new bureau chief. I've been here almost 3 months. We are going to celebrate the 50th anniversary of establishment of our Xinhua Manila office. So, according to my understanding, one important part of my job is to help our people to achieve better understanding towards the British people. So I'm going to ask a very simple question. If you are to introduce this country and the people to a foreigner with 3 keywords, what you will use 3 keywords to introduce the country? Also, what makes Philippines so different from other neighboring countries in this region? Thank you very much. 3 words to describe the Philippines. Para kayong police secretary, ha? Yes,
I think I would first say that we're an island people, friendly to all those who come from overseas. We welcome all kinds of foreigners into our land. Secondly, we are clearly a very Catholic and Christian people. Hence, our humanity is exhibited in many, many ways. We help each other. We share what little we have. And we are open also to all refugees, migrants, and others who need a home. Finally, I think we are a very artistic, creative, and talented people that have a great deal to offer the world in terms of stories, in terms of music, art, and inspiration. Very good. You can set the Philippines better than... Nako. Magaling. That's a very good way to introduce to you. So, welcome to the Philippines. Thank you. Sorry, may tanong dito. Sometimes it may not feel like that, but we are actually like that at bottom. You should visit Northern Philippines also. Thank you. Good morning po. Yes. Opo. Cathy Cruz po, tuklasinnatin.net, and of course, every Sunday, DZXL ang ating katipunan. Ay, kilala na kita dati. Opo. I'm with Professor Valdez, ngayon anak na po niya. Butch Valdez po, dating DepEd Undersecretary, kaso po namatay na siya. Anyway, kanina nabanggit nyo, Senator, na ang kuryente po ay sobrang mahal. And in fact, malaking porsyento po na kinikita po ng bawat sambayan ng Pilipino ay napupunta po sa pagbabayad ng public utilities. Ang question ko po, sa muling pagbabalik nyo, at sigurado naman ako mananalo kayo bilang senador muli, ay balak nyo po ba o may plano po kayo na i-repeal ang ITIRA? And ano po ang take ninyo about the BNPP or the Nuclear Energy Development Plan? Ano po ang take nyo ron? And yung pagbabalik po ng pag-manage po ng public utilities sa government, kasi ang laki po ng kinikita ng mga oligarko pagdating po sa public utilities, and obviously na lulubog po ang sambayan ng Pilipino. Number 1 po tayo sa buong mundo na pinakamahal po ang kuryente. Kaya umaalis po ang ating mga investors o yung mga nasa industriya po dahil sa mahal ng kuryente sa Pilipinas. Thank you, Cathy. Dami mong tanong. Okay. Ang problema sa palagay ko, unang-una, tinapon, binasura yung National Energy Plan. Parang wala tayong plano sa buhay. Pinaka-importante itong plano ng energy. Paano ba magpa-power up? Manayang-dagdag tungkol sa kuryente, mahal ang gasolina. Alam na natin yun. Ano ang plano, ang tanong ko? Kasi meron tayong nakikita na binibigay ng DOE, taon-taon yata, sineserox lang yun eh. Nagbago na ang presyo ng langis, nakikita natin sa gera na nangyayari sa iba't ibang sulok ng Middle East, talagang lalala pa yung sitwasyon. Ano yung alternatibo? Noon, may plano tayo, may PNOC tayo, meron tayong mga iba't ibang digging, exploration activities at kung ano-ano pa. At nag-explore rin tayo noon ng hydro, ng kung ano-ano pa, geothermal. Ngayon, nalilito ako kung talagang may plano tayo. Kasi yung plano na nakikita ko, katulad ng plano para sa flooding, ayan na naman, patse-patse na naman, magpapadala ng power barge sa Mindoro kasi tumirik ang kuryente for the 100th time. Ayan, biglang lulundag lahat kasi sa Mindanao, ayan na naman, bumagsak daw yung kable sa Sakal Island. Kung ano-ano na lang, pero parati na lang lundagan ang lundagan. Unang-una, kailangan ng plano. Ikalawa, klaro naman na yung EPIRA ay hindi maganda para sa atin at laos na. Hindi na siya sapat sa panahon ngayon. Kailangan amyendahan na sa lalong madaling panahon. Yung nuclear, marami tayong nabalitaan noon, yung Russia, lately itong Korea, natutulong sa pag-retrofit ng nuclear. Alam natin na bawal sa ating saligang batas ang nuclear weapons. Pero ang nuclear power
ay parating bahagi ng anumang master plan para sa energy. Pag-isipan natin maigi. Narinig ko ang pamahalaan nag-uusap tungkol sa small units of nuclear energy. Pero ang totoo, malayo pa siya roll out yun. Nasa R&D stage, bakit natin sinasabi na kasama yung small nuclear? Hindi pa kasali yun. Bakit hindi na lang pag-usapan ang micro-renewables? Yan, doable yan. Andyan na yung 1 to 2 megawatts na solar, andyan na yung mga windmill na sa mas maliliit na lugar. Nakita na natin yan. Kaya kinakailangan talaga yung mga ahensya, katulad ng PNOC, yung mga sinasabi na dati-rati talagang nag-bulk buying tayo at nag-overstock tayo ng gasolina, pag-isipan muli dahil napakahirap ng buhay ngayon. Masyadong peligroso, hindi kasigurado kung saan manggagaling ang susunod. As usual, we need to stand on our own, find self-reliant and local sources of energy to the extent that we can, move away from fossil fuels that are 99% imported. Thank you very much for your very comprehensive... Another question ko na lang po. Kanina po nabanggit po ninyo, kini-question nyo nga po yung tungkol dun sa pagdagdag po ng mga EDCA bases po natin. Pero kasalukuyan pong presidente ang inyong kapatid. Bakit po wala po siyang magawa at ibig bang sabihin po nito kontrolado tayo o ang gobyerno ng US? Well, ang sinasabi ko nga, hindi ko nga maintindihan at hindi kami magkapareho sa pananaw na dagdagan yan. Kasi nung panahon ng ama ko, siya talaga ang ayaw na lagi na lang dyan. Gusto natin at kailangan natin ang tulong ng mga Amerikano, ngunit dapat maliwanag sa bawat sandali na Pilipino pa rin ang maghahari. Ang problema, ang Pilipino, palpak din. Yang DND na yan, kung bakit hindi alam ang diferensya sa militar at civilian. Lawag International Airport is clearly a public civilian facility. It is neither an EDCA base nor an AFP military base. Bakit hindi nila naintindihan na magkaiba yun? At itutulak pa ang civilian bilang human shield kapag nagka-problema. Bakit civilian ang nandyan sa Lawag International? Ano ba naman sila? Huwag na natin sisihin ang mga Amerikano. Tayo na mismo nagkakamali. Thank you. Thank you very much. We have a very experienced journalist here from Ilocos. Manila Bulletin, Freddy Lazaro. Yes, ma'am. Ilocano. Yes, ma'am. Nakita na admirer ninyo, sabi sa akin. Okay, ma'am. Ato lang, ma'am, just a follow-up po yung sa renewable energy. Kasi napag-uusapan ngayon yung offshore renewable energy, yung paglagay ng windmill at the offshore. So parang nakita yung Ilocos Norte. Ongoing pa po yung exploration namin. They are eyeing Coribao as venue for offshore. So I know your comment. Yes, ang nangyari sa ibang bansa, katulad ng North Sea, sa Scotland, Norway, at iba pang mga lugar, ginawa nila sa gitna ng dagat para hindi na storbo, hindi na panggulo sa bayan-bayan at wala nang maaalintana sa hanap buhay. Kasi ang totoo, may vibration yung windmill. Hindi totoo na wala siyang epekto. Nagkakaroon ng vibration. Yung mangingisda namin sa Bangi, ang unang nagreklamo na wala daw yung mga isda halos at nai-istorbo daw yung mga ibon. At yung iba sa kanila, nagkaroon daw ng migraine nung umpisa kasi may vibration talaga siya. So, ang pakiwari ng iba, ilagay doon sa malalayo. Kaya hindi na naulit yung nasa baybay. Kung mapapansin mo, yung mga sumunod na malalaking windmill, nasa tuktok ng bundok kung saan halos walang nakatira para hindi na abala at wala na maperwisyo. At doon sa ibang bansa naman, nilalagay sa gitna ng dagat, yun nga lang, di hamak na mas mahal yun, doble-doble, triple pa. Then, just a follow-up here. Regarding po dun sa Rice Sufficiency Program at
marangan yung dapat i-fast track yung irrigation program natin kasi 2053 pa yung target. So ano pa ba yung pwede nyo i-suggest sa gobyerno para? Ayun na nga, ang irrigation program, napakahina. Ang bagal-bagal, kaya paurong pa, usog. Hindi ko nga maintindihan, noong 2010, inabot natin, halos pareho lamang ng 1988. Naku, pambira naman yun, 12 years. Ano ba yun, 22 years, pa-usog, ano? Kaya nagtataka ako, ang sabi nila, we will increase irrigation by 1% a year. Naku po, kailan pa yun? Sabi ko, kailan tayo fully irrigate ng 1.2 million hectares? Fully irrigate daw by 2053. Naku po, buhay pa tayo nun. Naku, ang layo-layo pa nun. Kaya sabi ko kahapon, dun sa hearing ng NIA, kinakailangan gawa na natin ang paraan ngayon pa lang, mag-feasibility study tayo, kahit saan tayo kumuha ng pera para gumawa ng study, at i-alok ang iba't ibang project na yan sa mga foreign assisted project. Ang problema, yung NIA, halos iisa lang o dalawa lang na maliliit na foreign assisted, wala naman tayong pambayad niyan. Kailangan talaga pagtiyagaan yung foreign assisted. Higit sa lahat, marami dyan climate funds, yung tinatawag na green bonds, yung People Survival Fund, yung mga Climate Change Fund, napakarami niyan. So, kailangan i-access natin yung mga climate change funds na yan para sa irigasyon. Kasi nakita naman natin, yung La Nina, ang tindi-tindi, taga Ilocos ka, alam mo naman, nasa 8-9 na buwan, walang maayos na ulan sa atin. Pag dumating ang ulan, labis-labis, umuulan lang pag bagyo. Talaga naman hindi na tama. So, ang irigasyon naging sobrang importante. Isa yung ating tinatawag na foreign assisted. Ikalawa, dapat mag-PPP, Private-Public Partnership. Kailangan yung private sector pumasok dyan, kikita naman sila, pagkat kung minsan nako-combine naman ang transport services, ipapasok din dyan yung energy generation, andyan rin sa irigasyon, kaya-kaya naman i-combine yan at kahit papano kikita. Ikatlo, dapat mag-partner na sila sa isa't isa. Yung buong gobyerno, may pera ang DAR para sa Agrarian Reform Beneficiaries. Ang DA, meron BSWM, yung water management. Yung DPWH, may flood control. Hindi ba pwedeng flood control at irigasyon? Yung isa, sobra yung tubig. Yung isa, walang tubig. Ano ba naman, pagkaisa na yung mga project na yan, yung DAR. Tapos, dapat magmuha na sila. At kung kakarampot yung pera, mas mainam na ipagkaisa para lahat makakatulog. Kahit kakarampot lang yan, dadami na rin yan pagsabay-sabay yung project. At syempre, yung mga LGU, marami namang LGU na talagang willing, katulad ng nasa norte, meron tobacco funds yan, may RA 7171. Pwede nilang gamitin para gumawa ng irigasyon sa kanilang lugar, ayon sa isang master plan. Yun ang sinasabi ko. Nung isang araw, nung linggo, nasa Cagayan ako, nakita ko na naman yung Chico River, nakatiwangwang, sayang kung nagamit sana yan sa irigasyon. Ngayon, talagang baha-baha, di mo malaman kung aling ilog ba to at saan yung Cagayan River, linalamo na ng dagat at lahat naging karayan na, naging wasteland na. Kaya nakakaiyak talaga itsura ng lupain ng ating mga magsasaka. 2 linggo na yung, 2 linggo pa sana yung anihan. Dumating yung bagyong Julian, dapa na naman ang palay. Nakakaiyak po. Thank you very much for that. Maraming farmers sa Pilipinas, very happy to hear those words about irrigation and agrarian modernization. May tanong dito, taga Reuters about showbiz. Si Neil Jerome Morales. Pero kailangan nandito mga editors ng showbiz. Andiyan na ba sila? Nandiyan na ba yung mga editors ng showbiz? Wala ko masyadong balitang showbiz. Mayroon sila tatanungin mamaya. Si Mr. Neil Jerome Morales ng Reuters may tanong. Ita-timing ko kung nandiyan na yung mga editors kasi they want to ask some showbiz questions because among the politicians in the country daw, kahit daw hindi kayo actor and actress like some of them, kaya gawang pinakamaraming nagawa for Philippine cinema.
Ma'am, ang tanong naman Producer dito... ako, producer. Yes. Trying hard producer. At you produce the best movies in the kailangan country. talaga tutukan. Sayang eh. May tanong sila dyan, ma'am, makinig. May tanong naman dito from Mindanao. Some journalists in Mindanao asking this question. Tatlo na ang nag-text, ma'am. Ngayon na nag-desisyon na ang Supreme Court na hindi na parte ng BARM, B-A-R-M-M, ang Sulu Province, at bagong buo naman ang Negros Island Region, NIR, ano ang implikasyon nito sa kanilang budget? Well, talagang napakagulo. At nakita ko may naghain na naman ng bagong kaso, dalawa yata, na ibabalik na naman sa BARM ang Sulu. Kawawa naman Sulu. Pabalik-balik, di malam po sa bagay at nakakalito na po ito. So, inaabangan natin yan kung sakasakali gagawa na lang ng paraan na ibuklod na naman at isama yung Sulu dyan sa Region 9, sa Zamboanga Peninsula. Pero yung BARM, mukhang humihirit na kung maaari, ibalik na naman ang Sulu sa kanila. Ang totoo, ang pag-isip ng tatay ko noon, naaalala ko lang, yung original na ARMM, dalawang buklod yun eh. Ang tingin niya, dalawa daw yung autonomous region ng Mindanao. Hindi iisa. May mainland, tapos may island BARM. Ibig sabihin, Basilan, Tawi-Tawi, at saka Sulu, isang bagay, tapos yung mainland. Kasi kung tutuusin, lagi raw magiging lugi ang Sulu kesa sa mainland. At nakikita na nga natin ngayon yung epekto na yan. Kasi parating nga nauuna, mas madali di hamak sa mainland, samantalang yung mga isla nakakaligtaan. Kaya lagi yan ang problema. At noon pa, sinasabi na niya yan, dapat iba yung trato sa pag-isla. Ganon din sa Region 4B, at ganyan din sa Visayas Island Group. Kapag isla talaga napakahirap mag-unlad, maging maunlad. Kasi triple, doble ang gastos sa lahat. Nakikita natin yan. Pero yung tungkol sa Sulu, hindi pa maayos ngayon. Ngunit unang-una, nangako ang COMELEC, tuloy ang eleksyon. Kahit ano pa ang mangyari, tuloy ang BARM election sa Mayo. Wow. At yung 80 delegates, babawasan, kung hindi pa madesisyonan, babawasan ng 7 kinatawan ng Sulu. So it will be 73 rather than the entire 80. But the COMELEC has pledged that the election will proceed. Ngayon, tungkol sa serbisyo, talagang ginagawa na lamang ng paraan sa Region 9 na pagkasyahin at sana gawin din ng BARM ang karapat-dapat. Ganyan naman talaga sa ating mga magulang kapag mahirap sa simula, pero pag lumaon, kinakaya naman pala. Kakayanin natin yan. Ang mas malaking problema, yung Negros Island Region. Dahil yung Negros Island, naipasa na sa batas. Meron ng Negros Island, naghati-hati nga sila ng mga national offices, pero wala sa budget. So ngayon, paano tatanggalin yung iba't ibang Negros Island provinces sa budget ng Region 6, ng Region 7. Magulo din yan. At yun nga, sinasabi ko nga, habang nagbabudget kami sa Kongreso at sa Senado, isip-isipin na natin yan kasi hindi naman pwedeng i-santabi yan. Sabi ng iba, next year na lang. Pero para sa akin, inaasahan na yan sa Negros, unti-unti na natin simulan kahit konti. Hindi naman na isang gabi lamang, isang araw lamang matatapos yan. Umpisa na natin. Kasi ilang beses na yan naudlot eh. Thank you very much, Senator. Even Sulu area and Negros, ang dami niyong alam, di namin alam yan. Thank you for updating what's happening there, down there. May nagtanong... Ganda doon eh. Pumunta ako doon. It's nice eh. I just went to the Virgin of Pilar, La Virgen del Pilar sa Zamboanga. Napakaganda po. At tuloy-tuloy kang pwedeng pumunta sa Sulu kung saan napakaganda ng mga isla. Thank you very much for your concern for the southern islands of the Philippines. May tanong naman dito from another journalist covering DepEd.
Senator Amy, ano ang masasabi ninyo sa mga bagong appointees ng DepEd led by Senator now and Secretary Sani Angara and others? Aminin ko yung mga loyalista, pikon na pikon. Bakit daw yung spokesperson ni Leni at Marcos hater ang linagay sa DepEd? Dapat daw ang DepEd ngayon ang ibig sabihin Department of EDSA na lang po. Ako naman, sa palagay ko, may dahilan sila, pero sana ibigay na lang kay Secretary Sani Angara ang mga choices. Kasi nakita natin, baksak ang PISA scores ng Pilipinas. Nakakahiya, hindi naman bobo yung mga estudyante natin, nagkulang lang tayo. Hindi naman sa walang sakripisyo yung mga guro natin. Nakita naman natin, labis-labis. So, bakit bagsak ang kanilang mga score? Hindi ba mas mahalaga yung ginagawa ni Secretary Angara na kumukuha ng konsultant sa ibang lugar, sa ibang bansa? Kung saan tayo makakadali ng tulong, magpatulong na tayo. Sana, respetuhin na lang natin ang direksyon ni Secretary Angara at siya na ang kumuha ng mga USEC at consultant na talagang makakatulong sa kanya at itaas ang nivel, ang antas ng ating edukasyon. Yun sana ang mangyari. Ako'y naniniwala sa kanyang kakayahan gawin yan. Very good and frank analysis of Department of Energy. Thank you, Senator. May nagtanong naman dito, bilib ako si Senator, para kayang Who Wants to be a Millionaire, alam niyo, iba-ibang topic na. Hindi na, magpapalifeline na ako, call friend na dito. Sorry, may isang journalist nagtatanong din, watching via Facebook Live and Zoom. Itong Oktobre pala is buwan ng kooperatiba. Ay, tama. Ano ho ang maitutulong ni Senator Amy Marcos para sa mga kooperatiba sa buong Pilipinas? Ay, naku, tama. Happy Co-op Month sa lahat ng kooperatiba. Ako chairman rin ng Co-op Committee. Kayo din. Apakarami ko kasi mga committee. Binibiro ko nga sila, 4-5. 5 yung aking committee plus may finance pa ako. Wow. So talagang binibiro ko nga sila, pinapatay ninyo ako. But anyway, what won't kill you will make you stronger. And doon sa Co-op Month, buong October Co-op Month, kaya ang pinapangako ko na talagang pupursigihin natin ang pag-amyenda sa Co-op Code. Unang-una sa Co-op Code, yung ating mga tinatawag na mga agricultural co-ops o lahat ng co-op na may kinalaman sa pagkain. Matindi ang krisis sa pagkain sa Pilipinas, hindi na sila dapat magbayad ng anumang buwis. Dapat yung rehistro nila maging libre at dapat mababa lang requirement nila sa kapital. At sila ang uunahin sa pagbebenta, sa pagbibili ng pamahalaan sa iba't ibang produkto. Alam natin, bumibili ang AFP, ang BJMP, ang presyo, bumibili ang gobyerno ng bigas. Ano ba naman na bumili na lamang sa co-op, invest sa mga trader, cartel at sino-sino pa dyan. At magpapautang. Gawin din natin yung reserve fund nila na tax exempt, yung i-cut off natin, wag na yung 10 million kundi 100 million. Pagkat napakaliit naman ng 10 million para sa negosyo. Tapos ibagsak natin yung requirement sa reserve fund. Pagkat natutulog ang pera, pinipilit natin 50% iiwan doon. Wag naman, kung sapat na yung kanilang reserve, gastusin na nila. Pagkat natutulog ang pera, tapos naghihikaw sila, maghanap ng kapital, gamitin na nila yon. Higit sa lahat, pwede nang pumasok yung mga OFW natin, mag-invest sa co-op. Alam natin, meron silang natuto sa ibang bansa, meron rin silang naipon, gusto nila sumali sa mga co-op at malaking bagay yun. Kung pwede, yung mga anak nila maging member, ngayon bawal kasi wala sila rito. Pero ano ang uuwian nilang negosyo? Kaya maganda yung mag-umpisa, mag-transit sila dyan. At sinasabi rin natin, yung mga foreign direct investment pwedeng pumasok sa federation level. Hindi bumoto sa primary, sa federation lang.
Kasi marami na nag-offer sa atin, yung New Zealand, at that time, Israel. Nag-offer yung mga co-op nila na makipagsosyo dito sa Pilipinas, pero bawal. Huwag na natin pagbawal kasi kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng teknolohiya, higit sa lahat, baka makabenta pa tayo sa kanila, kailangan din natin ng merkado nila. So that's very important. Pinapaliwanag rin natin na ipasimple yung transport co-op, yung napaka-controversial sa PUB modernization. Hindi mo maintindihan kung sa CDA ba sila o dyan sa DOTR. Kawawa naman, doble-doble. Ganyan din ang sitwasyon sa electrification, ano? Sa electric co-ops na sumasailalim sa NIA pero nasa ilalim din ng CDA. Dapat lahat yan ay gawing simple, lohiko, at napakadali. Ang daming alam, pati cooperative. Wala, kinakain ko. Sinabi kasi ni Presidente na priority bill. Ngayon, kinukulit ko yung DA, kinukulit ko yung CDA. Asa na yung draft para magawa na natin ang paraan? Wala raw. Antay kami ng antay. Gumagawa na lang ako ng sarili ko. Kasi nakakahiya naman, sa isang taon na nakalipas, wala pang nangyayari. Sabi ng mga tao, talagang anak talaga kayo ng matalinong Pangulong Marcos. Ay, no, grabe yun. Malala yun. Masyadong malala yun, tatay. Nakailang video sa isang araw. Magaling. May tanong naman dito, hindi ko maintindihan ang tanong kasi itong journalist, magaling yata itong journalist na to. Ano sila sabi ang Miro? Sorry. Miro. Marami akong alam na Miro, pero hindi ko alam ang Miro. Sabi nung itong journalist, nasa dalawa sila nagtanong dito, may ibinunyag daw si Pasig Mayor Vico Soto, na by the way, ang mother niya, si Connie Reyes, customer namin dito. Sabi niya, tungkol sa Miro system, sorry, hindi ko alam. Ano ang tingin ni Senator Amy Marcos, ang ibig sabihin nito para sa Smartmatic? May posibilidad bang ibalik sila dahil sa issue ng Miro systems? Nako, ayun nga. Malaking issue yan kasi nag-pull out yung financier ng Miro. Alam niyo, sabi nga, marami sa atin nagsasabi, wag nang ibabalik ang Smartmatic. Minamagic lang tayo. Kapag manloloko, wag na natin pabalikin sa buhay natin. Lalo na kung Miro na tayong iba. Ang ko. Anyway, yung Miro ngayon, ang kapalit ng Smartmatic. Ang problema, nag-pull out ngayon ng financier, yung St. Puro santo St. Timothy, St. Gregory, lahat nag-pull out na. Ang sabi naman ng COMELEC, hindi naman daw issue yun, nagtitipon-tipon sila. Malabo na raw makabalik ang Smartmagic pagkat masyado ng huli, at ang Miro, ang gagawin na lang, maghahanap ng ibang financier. Pero tuloy pa rin ang sinasabi nila. Kung ano yung counterparty ng COMELEC, yung joint venture ng Miro. So yung personalidad ng ibang financier ay hindi kasama dyan. So huwag kayong mag-alala, Miro na tayong iba. Very interesting. For the media who wants to ask more COMELEC questions, darating dito si Chairman George Garcia Sabado naman, 10 a.m. Ang galing, maraming alam si Senator na hindi ko alam. Hindi, ako din ang chairman yan Kayo din, election, oo. Electoral reform. Isa pa yan sa ating komite. Walang gustong humawak kasi very technical at parating controversial. Parang physics and chemistry sa eskwelahan. Alam mo, sulit talaga. May nag-comment dito sa Facebook Live. Sabi niya, sulit talaga pag binoto si Senator Amy Marcos, parang 10 senador ang mayroon tayo. Sabi nila, sa output and workaholic. Thank you. Maraming salamat. Trying hard lang tayo. May tanong naman dito na may pagka-controversial. I hope hindi mag-a-avoid si Senator about PhilHealth. May mga nag-oppose daw na iba-ibang sektor. May obispo pa yata nag-file ng case. Basta may mga cases daw against that proposed transfer of 30 billion pesos na pondo from PhilHealth to the government budget. Ano ang comment niyo dito? Anong kailangan solusyon? Okay ba yan o controversial mali? Para sa akin, the transfer of excess funds of PhilHealth to the National Treasury
is not within the ambit of use of savings anticipated by the Constitution and by the GAA. Tama po ang nagsampa ng kasong obispo at yung kasamahan niya. Ako'y tutol dyan kasi alam naman natin napakamahal magkasakit. Tapos, ang pera para sa ating malusog na katawan napupunta pa sa iilang kawatan. Naku, wag naman. Nakakapikon na to. Inis na ako dyan. Alam natin, kakarampot lang ang nakukuha sa PhilHealth para sa outpatient package. Hirap na hirap tayo sa dialysis, sa chemo. Paano nagkaroon ng excess funds? Ano ba namang kabulastugan yan? Hindi yan excess. Kailangan ibigay yan sa benepisyo ng mga miyembro. Hindi yan ibabalik sa treasury. Kahit maganda pa yung pakay ng mga infrastruktura pa ang ibibigay. Kapag napasok na yan sa PhilHealth, wala nang ibang may-ari dyan, kundi ang mga miyembro ng PhilHealth lamang. Hindi na pwedeng sungkitin yan kahit gobyerno pa yan. Kahit ang pamahalaan ang nagbayad para sa marginal o unemployed sectors, kapag pumasok na yung pera sa PhilHealth, ang nagmeme-ari niyan, PhilHealth ang miyembro. Pareho ng SSS, GSIS, huwag mo nang pakialaman yan para sa benepisyo na lamang yan ng taong bayan at lahat ng pasyente at miyembro ng PhilHealth. Kulang-kulang na parating ang dumadaing pag pumupunta ka sa probinsya, di ba, sa katutak na reseta, sa katutak na bills para sa dialysis, pagkamahal-mahal, kadami-dami na nagsasabi, bawal magkasakit. Bakit napunta rito? Tapos sinasabi nila na unprogrammed. Bawal naman yun. Ang liwa-liwanag pati sa Universal Healthcare Act. Ang dami niyang linalabag na batas, pati na rin ang ating saligang batas. Magaling yung sagot ni Senator, nakakabilib ha. Dahil dyan, ma'am, kahit na hindi 30 billion ang boto, magkakaroon 30 billion votes for that. Maraming naiinis sa high medical costs in the country. Tama, ma'am. Excited ang maraming journalists nag-message sa akin. Thank you daw. Problema talaga ako dyan. At saka yung mga naglipat niya ng 90 billion na sinasabi, palagay ko it could result in criminal liabilities. Kasi bawal na bawal pakialaman trust fund nga Trust. Bakit nawala yung pagkakatiwala natin dyan? Bakit magdi-disappear yan? Hindi yan tama. Para ibagsak yung ating healthcare cost, naisip ko rin at may bila ko, may panukala ko tungkol sa e-health system and services. Di ba yung digital, yung ginagawa natin ng panahon ng COVID, na magte-telepono ka na lang sa doktor tapos pinapanood at nakakapag-consulta. So gawin na natin yung sistemang yan, basta mainap naman yung wifi natin, kakayanin natin, babagsak natin ang halaga pagka kulang na kulang ang ating mga doktor, aminin natin. At naglipa na yung ating mga nurse kung saan-saan ibang bansa kasi hindi naman natin na pinapahalagahan ang ating mga nurse, mababa ang sahod, ayan, nag-alisan. Kaya itong e-services, yung e-health act, dapat mapasa na sa lalong madaling panahon para makatulong. Ma'am, telemedicine ang ibang tawag, diba? Ma'am, maraming salamat sa being a health advocate. Ma'am, itong pahabol na question ng mga media, then we'll go to the showbiz questions. Nandiyan na mga editors natin na mga magagaling. Ma'am, ngayon is Mental Illness Awareness Week and also Mental Health Day. Ano masasabi ninyo sa state of Philippine mental health care in the country, in the Philippines today? Well, natauhan tayo na banggit yung COVID kanina. Nung panahon ng COVID, natauhan tayo na napakahalaga ng mental health. At ang pagbabaliwala ng pamahalaan ng atin lahat sa issue ng mental health ay isang napakalaking kahibangan. Talagang kinakailangan, kilalanin natin ang mental health ay matinding issue, higit sa lahat sa ating mga millennials, sa Gen Z. Mas magaling sila, nauunawaan nila. Nung time ko, may stigma yan. Ang aking anak, sasabihin ko na yung totoo, yung aking governor na bunso, si Matthew,
dyan sa Ilocos. Magaling yun ah. Biglang umatras ng vice go. Nanghina nga ako, sa totoo lang, tutol ako. Sabi niya, ma, burn out na ako. At hindi ko siya maintindihan. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, paano? Pag-upo ko pa lang, wala pang 2 linggo, andyan na, nagkaroon ng bagyo na tuloy-tuloy. Mag-isa lang ako sa Ilocos kasi lahat kami nag-alisan. Nasa Maynila ako dahil sa senador. Mag-isa lang siya doon. Tapos wala pang 8 buwan na COVID na. Kung pwede, pahinga lang ng konti at hindi na raw siya nakakapag-isip ng maayos at hirap na siya. Ayun. I believe that the younger generation is much more adept, much more knowledgeable and accepting of the mental health importance in our lives. And tama yung anak ko sa madaling sabi. Pero magaling anak niyo, mama. Magaling yun. Magaling sa magaling. Kaya lang sabi niya talagang kapit na. Masyadong pagod na siya, baka hindi daw siya makapagsilbi ng puspusan. Kaya time out daw muna. Pero ang mental health sa ating bansa ay napakahina ng ating pag-resolve. May isang film nga nakita ko sa dyaryo, umaalma, yes. May 2 psychiatrist for every 100,000 Filipinos. Wow. Talaga naman napaka-konti nun. Ibig sabihin, halos wala tayo. And nagkaroon ako ng experience na ganito nung panahon ng pagiging governor sa Ilocos. Dahil alam niyo, ang dami-dami po namin OFW. Walang mga magulang, yung mga bata. Tulad ng anak ko, mag-isa lang. Ngayon, ang problema, parating online, nasa cyberbullying, yes. Na nagkakaroon ng mga pagbe-break sa mga jowa nila na hindi ko alam kung totoo o hindi. Emotional. Nagkaroon kami ng sunod-sunod na teenage suicide. At bigla akong natauhan na talagang seryosong problema ito. Nagkaroon kami ng hotline, kinausap ko yung mga SK, DepEd, DOH, na kinakailangan magkaroon ng peer counseling sa mga SK kasi hindi naman sila nagsasabi sa kanilang mga guro. At talagang tutukan natin ng matindi itong issue ng teenage. Isang bagay na napansin ko, pinagdadamutan kong minsan ng ibang health societies natin na bato-bato sa langit, huwag magalit sa akin. Pero yung ibang medical societies, pati yung DOH, lahat ng ating grupo, pinagkakaitan na mag-practice dito yung mga PhilAm o yung mga taga-ibang bansa. Yes. Aminin natin na kulang tayo sa psychiatrist, kulang rin ang kaalaman natin. Hayaan natin na pumunta rito at magkaroon ng reciprocal arrangement. Baka matuto tayo sa kanila, baka may mga kabataan na maengganyo na maging psychiatrist din, psychiatric nurse. Tapos yung psychologist natin, ikalat natin, matuto tayo sa ibang bansa. Higit sa lahat, yung mga nurses, wala tayong halos psychiatric nurse. Kaya gano'n natin mag-practice yung mga nurse kasi kulang talaga tayo ng psychiatrist at psychologist. Ang akin kasi napaka-importante niyan. Nakita na natin yung ibang bansa, hindi na binibilang yung GDP, yung Gross National Product, ayan, yung mga GNP. Hindi na binibilang yan. Ang binibilang na ngayon, Gross Happiness Product. Ayan, happiness index na para magkaroon ng masaya, matatag at tahimik na sambayanan. Hindi lamang yung kayamanan o napakaraming produkto, importante rin na mapayapa at mahinahon ng lahat. Magandang message yan for Mental Health Week. Thank you sa World Health Day. Mental Health Day today, kaya very important. Thank you for reminding everyone. Don't forget today is World Mental Health Day. Marami akong marami akong mga panukala tungkol sa community-based mental health. Kasi nga sa kakulangan natin ng mga teacher, ng psychiatrist, ng guidance counselor, community-based, kahit turuan na lang natin BHWSK.
para sa kapwa nilang kabataan, yung Workplace and Workers Wellness Act, yung sa mga nagtatrabaho, yung workplace sites, kung minsan labis-labis ang pressure, hindi nakakauwi, yung mahiwagang work-life balance, hindi kinikilala. Lahat yun. OFW pa, yan ang pinakamatindi. Thank you very much again, Senator Amy Marcos. World Mental Health Day. May mga editors tayo ng showbiz. Pwede kalista-lista. Pakitulungan mo sila mga pasok. May mga tanong sila. Hindi na sila makapasok kasi napakaraming media natin. Baka pwedeng i-imbitahin natin yung mga editors sa showbiz. Ma'am, mayroon tayong mga MASCOM student from UP nandito. Ang professor nila, editor-in-chief ng Manila Standard na summa cum laude sa UP, MASCOM. Mga editors ng nasaan sila? Mr. Jun Lalin and other editors, si Amber Nabo,